Blessed day, children of God. Kumusta man mo karon? Today is March 24. So it's Tuesday. And sa atong mga kakadunggan sa palibot, kuan na. Dili na normal ba ang palibot, no? Daghan na kayo og gubot. So as a Christian, children of God, dasig gid gihapon ta. Ug mosalig gid gihapon ta nga naa si Jesus. Kay siya ra man gyud ang the only one Redeemer and our Savior and Lord. Siya ra man gyud, wala man gyud kuan sa iya, makatupong sa iya, wala may maka-replace sa iya. Kay siya lang ang sacrifice ni dupa sa atoa, no, para kita maluwas, ma-erase tanan sala, mawala tanan mga balapian sa lawas, no, mga dili maayo. So unsa may mahitabo, children of God, in the future, salig lang ta kanunay sa Ginoo. Salig sa Ginoo pero naay pagpangandam, naay plano. Kay kung musalig lang ka sa Ginoo pero wala kay gibuhat, wala kay pagpangandam sa imong kagalingon, wala ka na ning kamot sa imong nga side, wala ra gyapon mahitabo, no? So ato lang gihapong i-communicate per mi ang Ginoo kung unsa man ang iyahang gusto ipabuhat kanato. Mo rely lang sa ta sa iyaha unsa iyang gusto nga ipabuhat sa atoa. And for sure, victory will come. Magmadaugon ta kanunay. Labi na ubanon nato kanunay ang atong Ginoong Jesus, si Jesus Christ, no? All the time ato gid siyang uyugon bisan sa atong buhaton, bisan asa ta paingon, ato gid siyang ubanon, no? O at the same time magdili ta magpakasala, of course, kay ubanon man nato ang Ginoo anywhere we go and whatever we are doing, naaman gid siya, no? We are kanang relying on to the Holy Spirit kung na siya na gid ang mag-rule sa atong life each day. So of course we will prevent doing something wrong in the sight of the Lord, no? Kay maski na og naa ka sa hidden place, kung nagpakasala ka, nagtago-tago ka, kita gihapon kaayo ta sa Ginoo. So children of God, be responsible. Let's be responsible being a child of God, nga dili ta magpakasala, mulikay ta sa sala kay Christ is coming. Ang iyang second coming is kuan kanang fast approaching na gyud. Ang iyang second coming is really fast approaching. So nakapangandam na ba ang tanan, no, sa iyang pagbalik? Naka-repent na ba mo? Like nakapahinam mo kasaylo kay wala gyud mo nag-try og best, wala gyud ta nag-try og best nga ila-ilahon siya pag-ayo pinaagi sa pagbasa og Holy Bible. Wala gyud ta nag-try og best nga mapaduol sa iya pinaagi sa consistent nga pag-ampo, no? So dili pa uli ang tanan, children of God, kung dili pa ta consistent sa atong prayers, kung dili pa ta kanang eager nga makaila sa iya, kay dili pa kay tagabasa og Bible, then start now, children of God, kay dili pa man ulahi ang tanan. Naamang gud sa Bible, no? Nasa Holy Bible ang tanan kuan kanang tubag sa imong mga pangutana, no? Na diri tanan ang mga solusyon sa bisan unsang problema. And kaning mga paghitabo karon, yes, we know that it has been written in the Holy Bible, no? In Revelations, nga kaning mga gubot-gubot karon dili naman ta angay maningala. Dili na ta angay maningala, dili na ta angay maghulo, gubot na kay ang world, dili na ta angay maghaglok-haglok. Kay nakasulat naman gid siya sa Bible, Holy Bible. And it means that our God, Jesus Christ, is kuan na, duol na gid siya, duol na gid nga mobalik siya. So let's try our best to have an intimate relationship with our Lord, dili intimate relationship sa mga tao sa palibot. Kay dili man sila ang rason nga malangit ta, no? As far as we know and we can even feel it, kuan na gyud, di na gyud normal ba ang palibot, kay may mga certain butang nga mali man unta na siya pero gihimo ng normal sa uban. Normal or okay man ta na siya pero gihimo ng mali sa uban, no? Grabe ang bakak sa kaaway, no? I hope, children of God, dili na ikaw nga nahulog sa bakak sa kaaway. I hope and I pray, children of God, nga maskin pa unsay mahitabo, dili ka mapadala sa bakak sa kaaway. Kundi you will keep on relying on to our Lord Jesus. Keep on praying, keep on reading Holy Bible. Now let's receive Jesus Christ today as our personal Lord and Savior. You can repeat after me, children of God. Jesus Christ, forgive us from all our sins and shortcomings. We have done wrong through our own thoughts, our own actions, and our own words. From now on, Jesus, we receive you as our personal Lord and Savior in our lives. Thank you, Jesus, and I love you. Okay, children of God, every day we have to do that, no? Maskin pa wala ko na Bible verse sa past few days because I've been busy, yes, and dili ta padala. I come to realize nga maskin unsa ta ka busy, dili ta mapadala gyud nga kanang tactics muna sa kaway nga himuntang busy para dili ta makakon sa tong commitment, makapadayon sa tong commitment sa Ginoo. Dili na to nahayaan, children of God. Dili na nato pasagdan nga may mahitabo, no? Kanang yes, I'm guilty, but I keep on praying nga dili ko madala sa mga tactics sa kaaway sa Ginoo, because more gid na akong tumungyod to know more about Jesus Christ, my Lord and Savior, and to be more closer to Him. So tungod kay kana akong purpose o kana ra gid ang akong desire, diha mong atake ang kaaway. Desire din nimo si Jesus Christ, ha? Well, pabisihon ti ka. Well, padaghanon ako imong buhaton. So ginagamit dayon sa Satanas ang mga tao. Mga tao nga may kay mo delegate sa imong mga trabaho, maski na if you are not being well paid off, pero abi nilag okay ra ka, abi nilag kaya ra kay nimo, pero naningkamot ra ka nga makaya nimo. So keep praying, children of God, nga dili ta madala sa tactics sa kaaway. I declare and decree in the mighty name of Jesus, all the works and all the forms of evil shall not prosper in our lives, in your life, children of God. And everything na tactics sa kaaway sa Ginoo will be nullified.
will not prosper at all. In Jesus' mightiest name, amen. Hallelujah. So, let's have our Bible verse today and let's be excited kay unsa sad ang message ni Lord today sa tuwa. Again, dili lang nga kanang taphaw ang atong pag-ila sa Ginoo. Dapat magbasa-basa na ka og Bible utas kay daghan kayo og kanang verses. So our Bible verse for today comes from the book of dito sa ulahi dapit children of God. Nara. 1 John chapter 15 ay chapter 2 di ay 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Medyo ako taas na siya. Do not love this world. Hallelujah. Do not love this world nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and our pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away, along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Hallelujah. So unsa day ang nasa kalibutan karon dili na iya sa amahan? No, unsa ganing to ang nasa kalibutan karon nga dili iya sa amahan? Katong mga gi-offer sa world nga only a craving for physical pleasure. Kanang mga inom-inom, sigarilyo, kanang ganahan nimo buhat-buhaton. Fornication, it's also a physical pleasure. A craving for everything we see. Kanang gusto ta magkaunana, nag-crave ta, madto ta og Japan third floor kay gusto ta mo tan dito sa Tokyo, Japan. Adto ta dito kay nice kay dito mga kanang man-made nga mga entertainment, no? It's from the world, it's not from the Father at all. And unsa pa? Kanang pride in our achievements and possessions. No, magpakahitason ka. Gusto ka mo achieve ana, wala may sayop. Wala may sayop nga kanang gusto ka mo kanang mahimong achiever ba. Okay, it's one thing you can be proud of to yourself nga sa imo ding pagpaningkamot na adi ay kanang na di resultang maayo. But maskin pa og naa ka sa taas, remain humble, child of God. Remain humble. Ayaw nga, uy, na ako sa taas, dapat tingalaon ko nila, dapat respetuon ko nila, dapat dili ko nila inganion, dapat special lang treatment sa ako. No, you are not already doing something that God will going to please you. Why? Gusto naman kayo mo naman ng kagustuhan. Imbis nga si God ang dapat nato nga kuanon kanang i-glorify, gusto naman ka nga ikaw i-glorify. Si God ang dapat nga kanang ihimaya, kanang ipasidungog. Tanan mga achievements nato offer dapat sa iyaha, no? Pero nagkuan man ka, nagpadala man ka sa kuan kanang taktik sa kaaway, bakak sa kaaway, no? Nya boastful na din kay ka, taas na din kay kag pride, nay makasala sa imo ha, murag-lisod na din kay pasiluon, no? So children of God, ayaw padala na, ayaw, don't let yourself be fall from kanang way to hell. Ako, yes, I've been through that, but thanks God, no, I changed. Jesus changed me, renew me, purified me, cleansed me. So I'm trying my best, child of God, nga magpaka-righteous. Tao raman ta, yes, tao raman ta, but we have to try our best to please God. Di man na to ma-please ang mga tao. I don't care kung di na ko ma-please ang mga tao. Basta kay sa mata sa Ginoo, wala siya, nahimot siya sa kuha, baliba. Wala siya na kuan sa kuha na disappoint sa kuha. No? Kaya syempre, katong mga sinaunang panahon, blinded pa man jud ta. Blinded ako sa reality na si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Blinded ko sa reality nga ang Ginoo ra gid ang dapat pasidunggan kay iyaha maning tanan, wala may atuaan. So I hope, children of God, no? Our Bible verse today will going to give you an kanang encouragement, no? And reminders atua nga tanan naa din sa kalibutan, we should not love it. We should not change our life just to please anything in the world. But let's change it nga only to God. We will try our best to please Him. No? Again, do not love this world nor the things it offers you. Like for example, upiran kag trabaho, dako kay sweldo. So, grab dayon ka. Pero nga ay ginademand ang work sa imo. Nga dapat inang buhaton, anton makikalimot ka sa Ginoo. You do not have the love of the Father in you. Nga naman, wala man gid ang love sa Father sa imo kay syempre wala naman kay panahon sa iya. Imo naman gi-focus imong panahon sa imong trabaho. No? Yes, dili man wala man sala man trabaho, but bring God with you at work. Bring God, Jesus Christ with you at work. Para layo ka sa temptation, para dili ka mahugno sa unahan, para di ka ma-disappoint sa resulta sa imong hard work. Askin pa man og nagtrabaho ka or nag-eskwela ka or wala bagid or unemployed baka ka, as long as we are bringing God's presence with us. Manang we have to bring God's presence with us para dili ta basta-basta makulog sa taktik sa kaaway. Dili ta basta-basta nga maka-decide og certain kanang decision in life nga sa unahan di kita ra gyapon mahagba, kita ra gyapon masakitan, kita ra gyapon maguba. So again, the presence of God will not let you experience those distractions, no? Dili na tanan mga hunghong mga discernment nga gihatag sa tong Holy Spirit. Never na siya nga makaresulta sa atuag destruction sa unahan. So I think that's all for today. Children of God, be blessed.